Mas maraming aksidente ang maaaring mangyari kung itutuloy pa rin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang road diet o pagpapakitid ng road lane sa EDSA. Ito ang balita ni Monokson. Magandang panukala ang road diet ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ayon kay Rene Santiago na isang road expert. Pero hindi sa lahat ng motorista. Ayon kay Santiago, unang-una raw na maapektuhan ay ang mga nagmomotor at ang mga naglalakihang bus. Ayon sa MMDA, plano nilang gawing 2.8 meters ang lapad ng road lane mula sa 3.4 meters. Ibig sabihin, dadagdagan ng lanes upang mas maraming sasakyan ang makadaan. Ani Santiago, ideal pa rin ang 2.8 meters na lapad ng lane pero mas mabuti raw na pag-aralan muna ng ilang panahon bago tuluyang ipatupad ang bagong sistema dahil maaari itong pagmula ng mas maraming aksidente. Mas makitid ang daan, mas malaki ang tsansa ng aksidente sa mga sasakyan. The bus normally needs more than the 2.8 meters to maneuver. When they restricted the lane, I think the bus will be affected. Yung mga motorsiklo na ngayon na sanay na tumakbo along the lane will have difficulty maneuvering. Well, the biggest cause of accident in Manila are caused by motorcycles. I think that is the vehicle with the highest number of accidents. I foresee that might increase. That is likely to increase. Magiging matrabaho daw ang road diet dahil kailangan na namang magpintura sa kalsada upang matukoy ang bagong lanes. Ang payo ni Santiago, gumawa ng simulation gamit ang computer upang malaman kung magiging epektibo ito. Ayon sa MMDA, 250,000 na sasakyan lamang ang kayang i-accommodate ng EDSA pero umaabot na sa mahigit 400,000 ang dumadaan dito araw-araw. Ang minimum speed dapat ay nasa 60 kilometers per hour. Subalit, sa madalas na pagkakataon ay nasa 12 to 14 kilometers per hour lamang ang bilis ng sasakyan. Pabor naman ang ilang bus operator sa plano ng MMDA. Anila, mas madidisiplina ang mga driver at may posibilidad na mas bumilis ang daloy ng trapiko sa EDSA dahil may iwasan ng madalas na swerving o biglaang pagliko. Tignan natin, magkaroon muna tayo ng trial. If it is successful and maganda naman, why not, di ba? Ayon naman sa mga motorcycle riders, wala ring kabuluhan ang ipatutupad ng mga sistema kung hindi istriktong ipatutupad. Mas maiiwasan daw ang aksidente kung magkakaroon ng disiplina sa mga motorista. Ako, it doesn't matter anong size ng kalye. It's more of nasa disiplina ng motorista. And sa pag-i-implement talaga ng gobyerno kung ano ba, tuloy ba yung ruling na to o for the meantime lang? Nakiusap naman ng MMDA na bigyan muna sila ng tsansa upang masubukan ang naturang panukala. Anila, wala naman silang inaalisan ng karapatan na dumaan sa EDSA bagkus ay hinahanapan lamang nila ng solusyon ang problema dito. We come up with these policies, with these schemes to help out each and everyone. Yeah, this is not to isolate the motorcycles, to isolate the bus, or to isolate anyone else, di ba? Ang sa amin lang, give this a chance. Ayon sa MMDA, plano nilang ipatupad sa susunod na taon ang road narrowing scheme. Pero mangangailangan pa ito ng malaking pondo para sa pagpintura sa buong kahabaan ng EDSA. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City.